administration natin, patong-patong yung mga offense, patong-patong din yung mga aksyon na lalong nahuhukay yung sarili nila sa Kumunoy. Kaya hindi ito makakasurvive yung administration, hindi makakasurvive ito. Kasi ano yan magdo-domino effect ang ano. Kanina nag-meeting kami ng SFGF National. SFGF National. So pinag-usapan namin yung 31 October 1 and 2 at nag-final na palakpasin na namin yung date na yon dahil sa hayaan na lang namin na you be with your families. So sacrifice lang, sige, okay lang. Anyway, panay rally nga naman wala din naman nangyayari, so hayaan mo, rally pa more. So pinag-usapan namin yung one time big time at ano lang kami, prepare lang kami, no, prepare lang. Pinag-usapan namin yung current situation overall, where we are right now, reasons na what will be the action of SFGF. So malinaw yung action ng SFGF. Ano pa? Yung paghiwalay ng Mindanao, kinuha namin yung opinion ng bawat isa, yung thinking nila. Actually, iba tahimik kasi na na sobrang tuwa na yung mga mamamayan sa Mindanao ay nag-iisip ng secession. Hindi mo masisisi kasi matagal naman yan 1980s pa yan yung gusto nilang secession. Noon pa 1980s pa inabutan na namin yan nung kami nasa counterinsurgency pa noon nung na-assign ako sa Davao Norte, Tagum area, task group Panther, tapos noon Mako, Pantukan, Mati. Kaya pinag-usapan din namin yung mga pupunta sa magre-relocate. May mga kanya-kanya kamag-anak pala itong mga kasama ko. Kaya madali sa kanila na mag-relocate sa Mindanao. In the event na mag-decide yung ating mga kababayan sa Mindanao to truly declare independence. Ba't tayo maabot sa ganun? Tinatanong yan ng presidente, ni BBM. Ba't tayo umabot sa ganyan? Dahil sa nagpabaya siya Inayaan niya yung grabing korupsyon, tapos ngayon nire-repackage niya yung sarili niya na siya yung lumalaban sa korupsyon. Hindi matatakasan yung involvement niya kasi siya yung pumirme sa mga GAA. And napak-check lang sila ng nature. Pinak-check sila ng langit. Nagpadala lang ang langit ng ilang bagyo, binaha, ayun, nakita. Nawala yung mga project. O kaya substandard. And hindi lang yan yung may problema. Ang dami. Listahan ng kung saan sila kumupit ng pera. So pinag-usapan namin na may survey kasi itong administration sumagot agad na parang sila nagsosow ng idea na pagka nag-separate ang Mindanao magkakaroon ng parang magiging komunista yung Mindanao. We beg to disagree. Hindi tama yon. Actually, magiging progressive ang Mindanao. Lahat kami, yun ang pananaw namin. Kasi, nandyan yung natural resources. Ang daming mga pumupunta na nga doon na mga diplomat na nagpapakita ng suporta or interest na mag-invest sa Mindanao. So, yun yung mga signs, no? Na okay. Ayaw nilang maiwan.
yung ibang bansa ayaw nila maiwan. Napag-usapan din yung military uh, assistance galing sa ibang bansa. Because if Mindanao does separate, it will have to put up its own armed forces na probably some will come from the MILF, no, our Muslim brothers, and then some will come from the active members of the armed forces who will decide, it's a choice that they will have to make, na bakit ako nandito sa maiwan ako dito sa Republic of BBM na Bugok, Bangag, Mandarambong. BBM nga eh. So punta tawanan nga kami ng tawanan. Imbis na nakaka-stress na feel namin na we have to do something about it na kinokontrol namin yung aming anger, yung galit namin. So, maganda lang. Maganda. Yan, ganun lang. So, either kami yung mauna or yung Mindanao ang mauna. So, we will play it by ear. So, yung in terms of firepower or equipment, there's no problem about that. Yun ang thinking namin because other countries, lalo na yung mga Muslim countries, will be so willing to help the new country. Ang sakit Pilipinas nahati. Ang sakit eh. Ang tagal natin na sa buhay natin, lalo na yung mga senior, yung matatanda, na mga 80 anyo, 70 years old, 60-year-old. Nagis na natin buo ang Pilipinas, Luz Biminda. Pero dahil sa kawalangyaan itong administration nato at dahil sa kawatak-watak ng mga Pilipino, mangyayari yan eh. Yun yung separation. And ang feeling ko, ang pananaw namin, secession, opinion namin to, secession is a gift of Mindanao to the Filipino people. So, yun ang gagawin kong title na secession, regalo ba ng Mindanao sa mga Pilipino? Question mark. Bakit masasabi yon? Kasi right now, yung Manila, ang gulo-gulo, rally. Tapos nun, nagkakasakitan, pinupukol nga yung mga rallyista pagka nagkainitan, and then yung mga PNP nasusugatan din. So, ang gulo, no? All because of the problem on corruption na inasa naman natin na makita na mag-iimbestiga, pero yung investigasyon palpak eh. Parang may tinatago o may mga taong iniiwas na makonekta dyan sa corruption na yan, mastermind. Meron pa nga ginawa pang si Tambaloslos, gagawin pang state witness. So talagang dagdag ng galit ng tao. And then nagsalita, na tatandaan niyo mga nagsalita na mga retired, mga general and retired soldiers, at yung mga lumalabas sa SOCMED, sa kanilang mga Facebook account. Maraming salamat sa mga retarded na mga sundalo at mga general at mga officers, no? Officers na kamo. Kasi iba hindi naman general eh. Na tumatayo kayo ngayon. Maraming salamat para makita ng mga kababayan natin na hindi tulog yung mga MUP. Na nararamdaman din nila yung sama ng loob ng mga kababayan natin. Pilipino rin ang mga MUP. So, maraming salamat sa inyo that you're speaking out even if iba-iba yung panigan ninyong grupo, iba-iba mang grupo, pero isa lang yung problema eh. Yung gulo ng Pilipinas, dinakawan ng Pilipino na masyadong naging politika, abuso yung power, na-corrupt na yung mga agencies, and still mahirap ang Pilipino. Maraming nasasaktan o na pipinsala dahil sa mga kagagawa nitong mga magnanakaw. Yung
yung baha, no? Daming na apektuhan nun. At hindi lang yon, ang daming government services na ano, yung kita niyo sa ospital lang supposed to be, yung dami ng pera na yun na ninakaw, trillion. 1.2 trillion sa ngayong kay Ted Pailon, ano? Yung research nila, 1.2 trillion. That's so much money para makover mo yung mga Pilipino na sa health nila, from the womb to the tomb. So much money na pinakinabangan lang na ilang tao, pinagati-hatian lang na ilang tao. Na supposedly yung pera na yun nagamit naman sa tama pero hindi, kaya galit ang tao. Ngayon, ang nakakainis din minsan, may mga Pilipino na kinakampihan pa yung mga korap. At may mga troll pa na sinisiraan kami na nagsasalita kung ano ng pinupukol, kabastusan, kawalangyaan. So, talagang hindi masosolve ito Kasi yung administration, hinati talaga tayo. And by being assured na hati-hati ang mga Pilipino at kanya-kanya, that there is that danger na magra-rise up ang mga tao and they will favor even the communists, si PPNPA. They will make their move. At kung hindi ito nakikita ng armed forces natin, good luck sa inyo. Because as far as yung mga taga Mindanao is concerned, sa ngayon sa aming mga pinag-usapan, balak talaga nila maghiwalay. Kasi by doing so, pagka naghiwalay sila, wala na silang problema. Except going forward. Ayusin nila, mag-reboot sila, pag-usapan nila yung and pinag-usapan na nga actually nila Yun yung sa tingin namin at saka sa feedback namin na pag-uusapan na nila. How to go about with their birth as a new country na properly ba? Legally, if we could say that, because it is in the final analysis, it's the will of the people. At least dun sa mga taga Mindanao. And kung kunyaring sumunod yung Visayas, that's already 60 million Filipinos. Visayas, Mindanao, 60 million. 120 million tayo, Luzon is 60 million. So, hati, balanse, di ba? Now, kunyari yung mga part ng Luzon, kunyari Palawan, Mindoro, yung norte, yung Cagayan, Isabela, Quirino, Quezon, tapos nun Aurora, Bicol, all the way down to Bicol, and then Cordillera, and even dito sa pababa, mga yung Benguet na yan, yung Kalinga, lahat yan, no? Bungkar. And then sa La Union, I don't know, Pangasinan, Bulacan. Kasi tinamaan ng Bulacan ng flood. Nalubog sila And then itong around Metro Manila, yung Batangas, Cavite, Laguna na yan, etc. etc. What if they also put up a flag ng Mindanao, ng Vismin? Then you will have probably kahit 10 million lang na Filipino from Luzon, nag-signify ng intent nila na ayaw namin magpaiwan, ayaw namin sa ganito, ayaw namin sa bangag, ayaw namin sa nakawan, ayaw namin sa misgovernance, ayaw namin sa mga kawalangyaan nitong administration na to. At since wala naman nangyayari na ang mga Pilipino kung ano-ano pa yung iniisip at mga sinasabi pa yung mga Duterte, Tae, mga ganun ba, you still cannot get over na ang tao, majority, gusto ang Duterte.